Hallelujah.
Praise God. Ang akon saad nga 2000 madawat yun ni Caleb kag ni Dindin. Palapakan nato ng Ginoo. Amen. Praise God. Kag aton pod pasalamatan ng Ginoo tungod kay this time ang Dios padayon naghatag sa aton sing may nga lawas. Amen. Kadayon labi na sa kay Brad Rudy pod nga humana ang iyang operasyon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo tungod kay natigayon tanan. Kadayon ang Dios mismo nagtagbo pod sa paginahanglan. Amen. Ang akon pod gipasalamatan sa Ginoo tungod kay na-timing pod nga si Johannes adtuwa dito sa Suto. Kadayon dili pod kay ordinaryo lang ang rangko niya kundi taas yun ang rangko niya. So usa siya nga gigamit dito sa Suto kag naka-assist dito sa ilan ni Brad Rudy. Kadayon salamat sa Dios tungod kay ang Dios sa tanang panahon anaa siya. Amen. Magatindog tatanan and once again akon gina-welcome ang aton mga kaigsunan labi na sa pamilya ni Joseph, kay Brother Eric, kadayon labi na sa kay Manong Rustom, kadayon bisan pa man sa tiyo nila ni Nonong nga nagbalik diri, kadayon kanatong tanan ang Dios maayo kanato. Amen. Magapangamuyo ta sa Ginoo sa aton topic karon nga isgutan tungod kay this month is a celebration month. It is what the seasons of celebrations. Magampo ta diha sa Ginoo. Dios nga labing amahanan, nagapasalamat kami sa imo labi na sa sining kabuntagon once again ang imo pag-shower sa amon sa may nga lawas Ginoo. Kadako sa amon utang nga kabalaslan tungod pagbangon namon maayo ang amon lawas Ginoo. Gani amon ikaw gina-appreciate kag ginabayaw sa tunga namon. Lord, labi na sa sining nga kabuntagon Ginoo ang amon hangyo ang imo belang Espiritu Santo o Dios nga mao ang pinaka-the best namon nga magtutudlo. Gihangyo namon nga mokunsad sa tunga namon. And Lord, we ask thy favor, even O Lord, thy favor of anointing, the anointing of wisdom, knowledge, and understanding, O God. Thank you so much. Dalaygon ikaw sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Initanan among ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kagamen. Magaling ko tatanan kadayon this time aton i-at-is ang aton kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And let us focus our mind and hearts sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. This time, our topic is the message of Christmas seasons today. Yes, of course, baliko naton ang mensahe sa Christmas, hindi naton maubos. Gabi isad ang amon gihisgutan about sa story pod sa Christmas dito sa tigom sa Discartin. Amen. Mabitaw na nga ang reasons nga ini nga gitawag nga weeks ugma ang Christmas party sa Tamiaw, pagka Martes ang muhon, then pagka Miyerkules ang iya sa gitawag Thanksgiving ni GR, and then pagka Huwebes ang iya sa sunset kadayon sa Lawis. Amen. Kadayon pagkahuman sini dito na pod sa Negros. Mabitaw na nga ini nga semana almost mga 10 topics ang akong gitun-an sa usa lang ka gitawag ka seasons within this month. Amen. Napulo ka topiko ang gitun-an naton. God, praise God. This times our topic is the beautiful message of a Christmas seasons. Tandaan naton, ang Christmas party, kung wala ang pulong sa Dios, that is not Christmas. That is considered as party. Amen? Tungod, ang Christmas story, may mensahe ang Dios. Ang Christmas celebration, may mensahe ang Diyos. Yes, of course, kung sa inyo Christmas party,
Matahom ang decorations, nindot ang mga pagkaon, shadow kawil arrange ang tanan, pero tandaan naton kung wala ang pulong sa Dios, that is not Christmas party that is considered as party. Yes, of course, mabito na nga kita, gi-exercise naton nga bisan ang birthday naton, bisan ang anniversary naton, may pulong yun sa Dios. Kay nga man, ang birthday pod nga walay pulong sa Dios, that is considered as birthday celebrations. It is not Thanksgiving celebrations. Ang Thanksgiving celebrations, nagisgot ka sa pagdayeg, nagisgot ka sa pagsimba, kaglabaw sa tanan, ara ang pulong sa Diyos. Amen? And this time, ako nagtuo, shadow kakumplito ang Christmas celebration kung may mensahe gikan sa Diyos. Kung may pulong gikan sa Ginoo. And that is considered as Christmas celebrations. So balik ko na kung diin man ang mga party ninyo, either sa school o either sa mga barkada ninyo, without the Word of God, it is not Christmas party, it is considered as a party. Amen? Amo gani na nga ang Christmas came from two words, Christ and Mass. Ang word nga Mass, it is a Latin word, in English means is worship. So Christmas is to worship Christ. Amo na nga ang usa sa mga gitawag buhaton sa tao nga nagsimba sa Dios kung gihisgutan niya ang pulong sa Dios. Amen ba? So, shadow katahom ang Christmas kung ara ang pulong sa Dios. Pakpaka na to ng Ginoo. Ang Luke chapter 2 sa verse 10, gihisgutan ni Gina ni Marion sang kaagahon. Dayon ang Luke sa chapter 1 in verse 26 to 27, baliko naton ang Christmas, mamatay ka lang, hindi naton maubos ang story, ang message about sa Christmas. Ang Luke chapter 2 sa verse 10, ingon pa diri, apan niingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok, aniya ako nagdalag mayong balita. Alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawan. So what the angels bring is good news. Amen? It is glad tidings. What the angels bring, it is not religion, but is what a message from the Lord. Amen? Amo na nga ang sulti nakon ang Christmas party na walay pulong sa Dios bisan may panghatag pa siya, it is not Christmas but it is considered as party. Kay nga man ang celebration sa Christmas nag-start sa pulong sa Dios. Amen ba? Kadayon, ang Luke sa chapter 1 in verse 26 to 27, this is what considered as Mary. Sa unom na kabulan, ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batang-ong dalaga. It is considered as the Word. Amen. It is considered as a message from the Word of God. So, this Christmas seasons, the most important things is the Word of God. Amen? Yes, of course, nindot man kung nakadawat kag 13 months, nindot man kung nakadawat ka sa imong nga bonus, or something nindot kung gisugot ka sa imong uyab, pero ang pinaka-the best na celebrations within this Christmas kung may pulong ka sa Diyos. Amen. Naman, amo ni ang pinaka-major gyud sa kabuhi sa tao, may pulong siya sa Dios. Although way ka nakadawat regalo gikan sa imong mga gitawag uyab or something sa friends nimo or something unsa man na, but the best thing that you receive today is the Word of God. Amen. Nagpasabot kung ang imo nadawat pulong sa Dios kompleto na. And that is considered as a right celebrations of Christmas.
You know, the Bible says, kung lang taon na ton, these special occasions reminds us of a beautiful message to the believers. Amen? Ini nga occasions, naghatag kini og dako nga reminders sa aton. Kaya nga naman, Christianity is more to be reminded than to be instructed. Yes, the Bible says, kung lang taon na ton, why we celebrate these occasions? Nga kinahanglan magyud nga i-celebrate ini nga occasion. Amen? Hindi ba pwede nga kundi itong celebrations dito ka na lang makigsalo? Amen? Why we celebrate? Why is it nga kinahanglan mo participate ka sa sining nga celebrations? The Bible says, because without the birth of the Messiah, these celebrations is to focus the birth of the Messiah. Amen? You know, just imagine, nagsaulog man gani ang kalibutan, panahon sa pagkatao sa santos, gipistahan man gani, giprosesyon pa, nagipasidunggan pa. Lantawan ninyo, ang bag-o lang nga nahuman nga pista sa lawis. Wow! Grabe ang gitawag preparation. Grabe kabungga ang gitawag pista. How much more ang Messiah mismo? Yes, ang Bible, there is no such thing as record as totally or exactly nga December 25 ang pagkatao sa Mesias, but at least ang aton pasalamatan sa usa ka tuig may Mesias nga natao. Amen? Don't devote the date, don't devote or something nga pitsa. Ang importante nga sa usa ka tuig may manluluwas nga natao. Amen? Amo na ang aton appreciations, and this is what the highest reasons why we celebrate these occasions, because the Bible says without the birth of the Messiah, the first thing, there is no such thing as redemption. Kung way na tao ang Mesias, way kaluwasan. Tandai gina ninyo, waay sing kaluwasan ang matag-usa ka nato. Kaya nga man, siya ang aton kaluwasan. And the Bible says, without the birth of the Messiah, there is no such thing as freedom. Way kagawasan. Gawas nga way kaluwasan, still, we are not considered as mga tao nga dunay kagawasan. Still, we are in bondage. Amen? Mubita na nga gistig sa Galatians, kung lang tao na sa chapter 4, verse 4 to 5, silang padre. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Gipanganak sa tawhanong inahan og nagkinabuhi siya ilawom sa balaod. Sa verse 5, aron pagluwas ni adtong na ilawom sa balaod og aron mahimo kitang mga anak sa Dios. So praise God, it is because the birth of the Messiah, now we are free. Amen? Kaya kung wala na tao ang Mesias, still you are in bondage sa slavery. Posible nga ang imong asawa, ang imong anak, ikaw mismo nangin ulipon ka. Amen? Kaya nga naman kung wala si Kristo Jesus naglambot, still ang slavery nagpadayon. Basahan ninyo ang kasaysayan sa slavery. Way kagawasan ang usa ka tawo nga slave. Amen? But praise God, because of these celebrations, right now, we receive freedom. Amen? Parehas bitaw sa usa ka akon ka illustration. May usa ka gitawag itlog sa agila nga gipalumluman sa manok. Kadayon, ang manok nga naglumlom, gisagol dito sa itlog sa manok ang itlog sa agila. Karon sa nabuto na ang itlog sa agila, nagkabuhi po siya nga sama sa manok. Nagkay-kay siya, ingana, kung mag-inom siya sa tubig, muhangad po siya sa langit. Parehas ang nature niya sa usa ka manok. Usa ka beses nakita niya ang usa ka agila nga naglupad. Miingon siya sa iyang hunahuna, murag sama man sa akon panagway. Kung siya gisulti sa kauban niya nga mga manok, dili ka agila, manok ka. But you know, brothers and sisters, we are now free because of Jesus Christ. Palapakan na ito ng Ginoo. Amen? Tama lang na ako na ito, according pa sa notes na ito na, kung lang taon na ito sa sining passage, there is no such thing as love without the birth of the Messiah. Amen? Way gugma ang magpatunga sa aton, kaysa ito nga time, gubat ang aton giatubang.
Amen. Conquering from kingdom one to another. It is conquering from nations one to another. But because of Jesus Christ, yes, right now, ang love nagmanifest sa tunga naton. Amo nang gi-state ni Napoleon Bonaparte, siling pa niya, Julius Caesar, Alexander, and I conquer the world by means of swords and cruelty, but Jesus Christ conquered the world by His love. Amen? So without the Messiah, without the birth of the Messiah, there is no such thing as love. Amen? And then the Bible says, without the birth of the Messiah, there is no such thing as giving, there is no such thing as forgiveness, there is no such thing as bonding of family, reunion, there is no Thanksgiving, no anniversary. Initanan, nahitabo ni tungod sa pagkatao sa Mesias. Amen. Ako nagtuo, why pud 13 months kag bonus kung why natao ang Dios? Amen. Why ni tanan kung wala na tao ang Mesias? Ini tanan nga activities karon nga gi-enjoy naton, amen? Nga nag-enjoy ka pagkaon sa spaghetti, nga nag-enjoy ka kaon sa lechon. It is because this enjoyment, everything comes from the birth of Jesus Christ. Meaning, na-change ang dispensation sa kalibutan. Amen? Anyo, the Bible says, mostly, without the birth of the Messiah, there is no such thing as worship. Amen? Walay pagsimba unta nga mahitabo. Amen? And then, still the heaven are closed. Kung way na tao ang Mesias, sirado gyapon ang langit hangtod karon. Kaya nga man sa Old Testament, if you read the Bible, ini kamatay sa mga matarong, diin siya padong. Diin siya padong. Dili siya sa langit. Dito siya sa kay Abraham's bosom. Amen? So the Bible says, it is because the birth of the Messiah, now heaven are open. Pagkadako sa gihimo sa naton Diyos. Amen? Amo nang aton hinungdan ang pinakadako nga reasons why we celebrate these occasions. Amen? And you know, the Bible says, kung lang taon na to na, meaning there is no such thing as any celebrations without Christmas. And there is no such enjoyment of this life without the birth of the Messiah. Abi mo lang, the joy was born in Christianity. Nga naman, diin gihatag ang gospel nga makapalipay sa tao. Sa mga tao nga nagdawat o nagtuo niini. So there is no such thing as joy in the celebrations without the birth of the Messiah. Meaning, this life now, let us enjoy. Amen? Ang Biblia nagambala, there is no such thing as enjoyment of this life without the birth of the Messiah. Don't like be as Herodes did. Sa pagkatao sa Mesias, kinsa lang ang wala nalipay. Lingyang inyo tapat. Oh. May usa ka binuhat nga wala malipay, that is Herodes. Amen. Amo nang sulti na kon ayaw pagimuha ni nga celebration nga mangin Herodes ang response nimo. Amen. Yes, this life now, tandaan naton na tao ang kalipay tungod kay si Kristo Jesus ara sa aton kasing-kasing. Amen? So the Bible says, kung ang tao na to, na in Ecclesiastes sa chapter 3, everything of this world, God destined is seasons. Hindi ginikalikayan, it is already arranged and destined from the Lord. Iyan na nidaan i-arrange. Amen? Amo na nga ang Ecclesiastes chapter 3 sa verse 4, kung lang tao na ton, ang passage ni Solomon, siling pa niya, may panahon sa kagulanan o panahon sa kalipay. Amen? Pero lingi ang inyong tapat, ang naong daw kagulanan yapon. Inga na. Kay siguro, ang giunahuna, ang talagaan sa ihado, Inga na. Kay siguro ang giunahuna ang contribution subong sina na kay siguro ang giunahuna imo makita ang iya alamutan. Inga na. So this is panahon ni sa kalipay. This is the month of celebrations. Amen. Hindi ni kay bulan sa Nobyembre.
Amen? Hindi ni bulan sa Nobyembre. This is the month of December. So this is the seasons of enjoyment. Amen? Amo ganin nga sulti na kon. Panahon sa aton mga Christmas celebrations, labi na sa mga young people, kung nato ka mo sa celebration, kaya ang problema magud usahay sa aton na muni. At tatuod sa celebrations, pero dayon naton dito pahigad, kag dayon sige lang taw sa cellphone. Inga na. Agod nga ang imo nga gitawag kabuhi, mangin center of attraction ka. Amo bitaw nang usay sa mga celebrations. Mo makita nang inbatid na kusini kay nga damo na ko napanidaan. Walang tao mga people usay mag-celebration, madala gitara at dahil dito sa kilid magsige kuting-kuting. Dito tani sila balay, sige na dito gitara. Panahon nun sa celebration, mag-inauwi na siya, dointo na siya. Panahon na sa pagselebrar, pagminggol. Inga na. Hindi kay panahon sa cellphone, amo na celebration na panahon gyapon sa... No. You must change the environment. Ito na ako lang kung pabuton, ang Christmas party sa young adults, sa young people, why tani cellphone nga na doon? Kung akong pagbuton, may magdala lang sa leader na usa nga magpicture. Okay, magguba ang arte sa celebration. Labi nang mag-uyabay, dito madula dahil ngit-ngit. Ano ang problema? Ada yon, mangin selfies dayon, maingon day nang uyab, imo lang ko gipasagdan ha. May problema yun. Inibita pariya sa mga sunset kung mag-celebrar. Todo bigay yun. Mga sunset. Bisan hindi lang sunset, bisan sa ibang nga grupo or something sa Tamiao kag sa Lawis. Karon mag-celebrar ta dito, ang akong matubang poros na kusbod. Tuway nakita sa aton facial na itsura nga malipayon ka sa sining nga okasyon. Amoton sa man ang iya giyungura nung sa ba ang luto ba niya o ang amot ba niya? Diba? So let us grab this opportunity. This season is the seasons of celebrations. Amen? Kaya nga man, ang ginograbe kabalansi ang Diyos. Kaya hibalo ang Diyos nga ang aton kabuhi, gi-engage naton sa trabaho. Gi-engage naton sa pagpangabudlay. Gi-engage naton sa pagpalibog. Kaya hibalo ang Diyos ini. Amo na nga gihatagan ta niya sa sini nga bulan, aron nga ang aton kabuhi, ma-change na pod ang aton focus. Ma-shift naton ang aton atensyon. Subong sina. Sugot ka mo, hantod sa inyo kamatayon, namula ng routine sa inyo kabuhi. Kamyaot, may pangiro kay nakasuroy. Amen? So, just change the routine. Pagpaka na to ng Ginoo. Amen? So, ang ganyan Diyos. Kaya naman, una, ang nadawat naton sa espiritual. Ang nadawat naton sa espiritual, hindi ni mabayaran sa anuman nga klase sa gitawag material. Hindi nadawat naton sa spiritual. Ang Diyos lang ang makahatag sini. So praise God. Nakadawat na sini. Redemptions, freedom, love, forgiveness, everything ari ni sa aton. So amo nang pinakadako naton nga pasalamatan. Although, way ka 13 months, alang-alang mangita ka kaway ka man trabaho. Ay, pagpangita ka, wa ka may trabaho, di ka man maestra, di ka man maestro, alang-alang mangita ka man. Ayaw pagmahay nga way ka bonus, natural na, kaya wa ka may trabaho. Dayon magbagulbul ka kung maingon, way lagi ko bonus. Natural na, kaway ka trabaho. Amen? Usawa man, kagipeskwila ka sa una, suyupon man imong tinta. Diba? So, ako nagtuo.
ang Dios gusto niya nga ma-shape ang aton nga gitawag focus, just enjoy sa celebrations. Amen. O ito na, panahon sa aton mga Christmas celebrations, may ara gitawag mga numbers, nga na, may participations, bahala na, basta ang importante, you enjoy these celebrations. Oh, wait ta kahibalo. Yes. Pag-enjoy nimo sa sininga celebrations, pagkagabi, rapture na. Diba? Di siya do katawam, at least na-enjoy ni mo ang life. Amen? Karon, way ka pa nagmalipayon, way ka pa nadala sa rapture, di mo. So, pwedeng paitas ka buhit. So this month is the seasons of celebrations. This seasons, it is already distinct from God. I-arrange na ni daan sa Ginoo kay amora po ni nga bulan nga ang tao do kahumok pangayuan. Oh, amura po ni nga bulan nga ang tao is do kadali maghatag. Amura po ni nga bulan nga ang mga balay dagang luto. Amen. So this season is the seasons of celebrations. Palapakan na to ng Ginoo. Amen. Praise God. Amo na nga ang Biblia ko lang taon na to. According pa sa tuntunan na, what remind us of this beautiful message of Christmas today to the believers? According pa dito sa anghel. Amen? The first message is the word or the message of being fear not. Amen? So this Christmas, ang mensahe nga gihatag sa Dios sa aton, hindi lang kay sa sini nga Christmas, hangtod sa paglabang naton sa 2024, amen? The message from the Lord says, fear not. Ay kahadlok. Amen. Amo nang sulti ni Marion, ang kasagaran mahadlokon ang mga maninoy. Oh. Kadayon nga kuno kay ngaman mulakaw sa karsada inig kasugat si adu manago dayon. Di nahadlok siya. Fear not. It is a message from the Lord. Amen. Ang word nga fear not, almost 366 times in the Bible, from the Old Testament going to the New Testament, ini nga gitawag word nga fear not or ayaw kahadlok, hindi pod aksidente, tukma siya sa usa ka tuig naton nga pagkabuhi. Kay ang whole year naton, it is composed of 365 days plus leap year equals 366. So nagpasabot sa matag adlaw nimo nga gitawag kabuhi, ang Dios ang mensahe niya ayaw kahadlok. Amen. Bisan malambot ning 2024. Yes, of course, sang 2023, daghan ang aton mga na-encounter nga problema. Daghan ang aton mga na-experiensyahan nga mga kasakitan, balatian or something circumstansya. Pero ang imo dumdumon, still ang Dios nagtagbo sa imong panginahanglan. That is the word nga gistate sa Bible as the word fear not. Ang Biblia kung lang taon na ton, sa story, sa sininga passage, nga ang anghel, sa pagpakita niya sa mga magbalantay sa mga karniro, nalisang sila, nahadlok sila. Because according pa sa passage, kung lang taon na ton, sa sininga gitawag kabuntago na, siling padiri sa notes na ton. Kaya nabasa naman naton ganiya ang aton teksto. Siling padiri, this beautiful message, it brings hope, joy, and greatest assurance to those who believe. Pag-state there is the angels nga fear not, meaning it is the message of hope, joy, and assurance. Kay ini nga mga tao, they are what the Bible says, manipulated with fear and hopeless life. Parehas bitaw sa aton, siling pa ni Paul sa Ephesians chapter 2 sa verse 12, siling pa niya, kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo, o dili mga sakop sa katawhan nga pinili sa Dios.
Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikat sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo nining kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Mo nang kabuhi naton sa una. We are considering that this life is a hopeless, but praise God. Ang mensahe naghatag sa aton sing pinakadako nga paglaom. Amen. Kaya nga naman, kung lang taon na ton, ining nga passage, ang first announcement, gihatag sang anghel, through sa gitawag sa anghel, yes, gihatag niya to the four company of a shepherd. Meaning, ini sila nga mga tao, and some of them, matun-an naton dito sa gitawag sa tamiaw. Ini magod nga mga tao nga mga magbalantay, gitawag ni sila mga rabbinic band. What is the word rabbinic band? Meaning, they are what isolated from ceremonial laws. Gi-considered ni sila nga mga unclean. Gi-considered ni sila nga mga tao ni nga dili pwede makadala og halad dito sa templo. Amo na nga gitawag ni sila mga rabbinic band. Meaning ang ila kinabuhi gispent nila sa pagbantay sa karnero kag halos ang kasiisa sa ila wala gyud nakaadto sa templo sa Jerusalem. They are what isolated people. Mga tao ni nga wala gihatagan og kahigayunan nga makahatag og halad dito sa templo sa Jerusalem. It is because these people is considered as rabbinic band. Amen. But you know, the first announcement sa gospel diin gihatag. Diin giproclaim ang una nga mensahe. Diin gihatag ang una nga good news. Ang mayong balita, ang Biblia, diin gihatag sa ila nga mga tao nga mga isolated. So praise God, ang una nga nakadawat sa gospel, ang mga tao nga gi-considered nga isolated and separated, amo hinuon ang nakadawat sini kag parehas mismo sa ato. Amen. We are considered as outcasts. But praise God, nadawat naton ang maayong balita nga nakahatag sa aton sing kaluwasan. Ang Biblia nagambala, they are a practical men of the word who have a little to do with fantasy because their whole life engaged their work. Ini nga mga tao ni, yes, why nakasinati o naka-experience siya sing kalipay. Parehas bitaw sa aton. Ingna ko na imo katapat sa wala ka pa na Kristohanon. Diin ang laban nga engage sa imo nga time. Diin imo gigasto ang imo nga time. Di ba trabaho? Ang mga igsoon naton nga mga mananagat, bisan panahon sa 24 kag 25 managat. Di ba? Ingana. May ingon, oy, may Christmas party ta diri nga mga silingan. Managat lang ko. Di ba? So ang ila kinatibuk-an nga kabuhi, murag didto na nila gigasto sa pagbantay sa karnero. Ingana. Ang ila nga life, ila gihikawan og kalipay. Amo gani na nga ang joy was born to Christianity. Because joy, Christianity is the author. Came from the Lord Jesus Christ, then it manifests to Christianity. Amen ba? Amo na nga mga Kristohanon nga mga tao, yes, gasadya, galipay, kay nga man, ang nadawat nila, hindi ni kay material, it is spiritual. Papakan na to ng Diyos. Muna nga ang Kristohanon, yes, ma-enjoy siya. Panitiin ninyo mga Kristohanon nga daw di mo katawa. Panitiin ninyo. Panilagi ninyo. Katawa ninyo, di ba?
Oh, inang dili kayo mong ngisi ba? Subong siya na. Makangisi siya sa usa ka tuig may nakatulo. Na. Oh. Og sad pa. May mga simbahan po ko nga ginawalihan nga akon po na ginapanid-an. May mga simbahan ko nga ginawalihan nga ang ila bitaw exercise imo makita nga dogi aware ang pagkatawa nga na amo na ikaw po daw mahalong ka. Daw halos ang imong katawa daw punggan nimo. Kaya ang simbahan nga imong giduaw, di ka magikabati nga nagginakakay. So kung di ka magikabati nga nagkinataw-anay, ingana. May pastor kami sa una nga na-encounter, grabe ang amon pangataw-anay, niatubang isa mo nagingon. Kaya nga kung murag malisod, hindi gid madani eh. Kana ino ka. Ngana. Diba? No. Kinanglan ang kabuhi sa Kristohano, i-express niya ang kasadya nga aras yan kasing-kasing. Kaya mo ng mga magbalantay sa karniro. Kita nga dan sa una, sa way pata ng Kristohanon, puros lang problema ang arasaton, mga paghilak, mga pagsubo, di ba? Amo na pirmeng gina-encounter na ton, problema dire, problema dito, way bugas dire, way bugas dito. Nga na Kristohanon kalay na, although arag po ng problema, pero right now, makonsidered nimo nga mabalansin na nimo siya. Amen. Nga inyo tapat, di ba? Misa may problema siya, nakabalansin na sa siyang kabuhi. Amen. Ako na nga sultin ako. Kaya bawa ka naging nga problema, problemahon pa nimo. Oh. Kaya bawa ka naging nga way kay inok amot, problemahon pa nimo. Diba? That is a natural way. Ang Biblia nagambalan. They are practical men of the word who have a little to do with fantasy because their whole life engaged the world. They were really considered outcasts in Israel. He was rent in the midst of their heart and also all the people of Israel. Kaysa itong time, kini sila kahadlok o kalisan ang ara sa surroundings nila. Natural ni nga ilan ni na sinatian kay nga naman tungod sa ilang mga na-experiensyahan. Let's say for example lang, according sa notes na to, fear not is one of the key themes of the Christmas story. Hindi lang kay sa ila, bisan sa kay Zacarias, bisan sa kang Mary, bisan mismo sa dito sa gitawag sa mga magbalantay sa karnero. So this message, it is considered as the word fear not. Because the people of Israel had never tasted freedom. Exploitations and human rights have been violated and mistreated. Why? Ang Israel manggod may tulo sila ka-eksperyensya nga malisod. Nga ini nga mga nasod amo nagbandage sa ila. First, kung lang taon na to ng story, they are what bandage giulipon sila sa mga Egyptian. Amen? And then the second thing, giulipon sila sa mga gitawag Babylonian. And this time, the third thing, giulipon sila sa mga Romans. Amen? Ibutang lang kuno naton panahon sang Second World War. Sa panahon nga ang naguyat sa aton gobyerno ang Hapon pa. Oh. Yes, dili ba kalisang ang ara sa inyo kasing-kasing? Kalisang ang magkabuhi sa inyong kasing-kasing. Because this time, the people of Israel, they are what under by a Roman government. So wala sila'y freedom, wala sila'y kagawasan. Posibilidad nga ang ilang nga gitawag mga katawan, ang mga babae nga mga matahong ginarip nila, di ba? Pareha sa Second World War nga history. Amen? Amo ganina nga sa tunga time ang history, sumala pa sa gitawag sa history, ang mga babae kuno sa una panahon sa Second World War, ginatuyo nga upawan sang ginikanan. Dayon, ang naong mismo ginahugaw-hugawan aron dili matalupangdan sa Hapon. Ginatuyo ni kaysa ito nga time considering ni natao dito upawan ni siya inana. Pero
Pero still tahon gyapon kung sirmiyo ang hapon. Diba? So, naturally, ang inyong environment, ang kalisang amo ang naghari. Ang kalisang amo ang nagpatunga. Kag amo ni ang una gyud nga mensahe sa anghel. Kag ako nagtuo, ini nga mensahe nga ginhatag within this Christmas seasons, hindi lang kay para sa mga magbalantay sa mga karnero, kundi para ni sa aton tanan. Why? Sa kabuhi naton, may mga gikalisangan ta kag gikahadlukan. Let's say for example lang, mga unknown future as considering sa aton palangabuhian. Amen? Ang number one nga dan nga bandage nga rin sa aton, ang poverty complex. Oh. Ano ning poverty complex? Yes, mahadlok ka nga maubusan bisan sa tinuod may kwarta ka. Amo ning mga tao nga bisan may kwarta but what living in poverty complex, ang mindset nila still pobre sila pero sa pagkatinuod may bank account sila. Amen? Amo na ang mga nag-rent sa tao. Amen? Amo nang perti kabudlay kayo sa tanan. Oo. Kag ini nga mga katawhan, ang kalisang amo ang ara sa ila. Amo ganina, kung lang taon nimo ang mga magbalantay sa mga karnero, why ni sila natulog? Although nagbantay sila sa karnero, pero in the first place, nga why sila nagtulog? Tungod kay aware na sila sa mga bandido nga kanunay nga gaatake sa ila. Kay why ka maayo nga tulog sini? Kay nga your nations, it is already bondage sa mga tao. Amo ning natabo sa aton sa una. Para bitaw, ang aton nasods, di ba? Kapila na tagiulipon diri. Spanish, ingana, Americans, kadayon ang Japanese. Yes. Why kagawa? Malisod ang pagkabuhi na walay kagawasan. Ang imo paglakaw sa merkado, ingana, ang imo paglakaw-lakaw, way kakagawasan, kanunay ka magdali, kag makauli dayon, kay nga man ara sa peligro ang imong kabuhi. Kag amuning nasinati sa sini nga mga tao. So karon ato na nasabtan nga ang mensahe nga gihatag sang angel is the word fear na. Amen? Because fear was rent in the midst of their heart. Kag ako nagtuo, amo po ning sa aton mga worry na ton, mga anxieties na ton. Amo na nga this 2024, although may experiensyahan na ton but you know, ang scriptures, daan na nagsulti, ayaw kadlok. Amen? Although, pag-abot sa sining 2024, way ta kahibalo sa mga gitawag, unpredictable nga mga mahitabo. But the Word of God says, fear not. Fear not. Tapakan na ton. Amen? So, ang Biblia nagambal, kung lang taon na ton, sa sining nga passage, this fear is not mora. Kaya ang word nga mora is fear of the Lord. But this fear is the word phobeo. It is translated in Greek word phobia. Ingana, singanay mo katapad, may phobia ka. Ingana. That is the word king phobia or phobeo. Ingana. Which means persistent fear of any specified type of object or the unknown future. Meaning, kita mismo may mga phobia ka sa kabuhi. Amo ganil na tawala nga, ang number one nga phobia sang tagabantayan amo ni. May magsulti gani sa iya nga may bagyo, dogasala na siya. Si Brad Pitt, ang number one nga reason nga na mild stroke siya paglantaw niya sa balita nga may super typhoon na pud nga musulod. Nga subong sina tungod kay may phobia na siya. Lantaw lang ang tagabantayan. Pag sila nga may bagyo, bisan way pakalantaw sa balita, ang aton mga igsoon nga mga mananagat, ang pambot, taguon dayon, nga na, bisan sa Diyos, ang bagyo way pakasunod sa far. Musiling abi ang Diyos, ining adlaw, musulod na sa Pilipinas ang bagyo. Ang aton dayon interpretations kag expectations, mulan fall na siya.
30 pagali. Amo na nga ang mga sakayan dayon pasilungan na nga na ang mga pambot layungan na kay ikadto sa ibabaw. Nya pag sige nga do kalinaw, nga di malinaw ang adto pagani sa dagat ang gitawag no presyo. Na. Amo nang problema. Dagat paganing low pressure, why pagani ang distance niya is almost 1,700 kilometers. Imagine din mo ang distansya, grabe pa nakaloy-layo kayo. Nga na. Diba? Pero tungod kay may phobia na, diba? Oh, papakan na to ng Ginoo. But you know, ingon pa diri sa Biblia, ang verse 10, the praise, I bring you glad tidings or good news, siling pa sa angels. The angels did not say, I bring you religion. No. The angel not said, I bring you sacraments. No, it is not. Diba? Ang anghel po wala nagsulti, I bring you a general to solve your problems. I bring you a president. I bring you as economist to solve the economic system. I bring you a scientist, reformer, or a psychologist. But the angel said, I bring you good news. Pagpakan na ito ng Ginoo. Ang gihatag sa aton, hindi reformist, hindi economist, hindi general, hindi presidente nga mo'y magsulbad sa problema. Ang gihatag sa aton is good news. And what is good news? Ang pagkatao sang aton manluluwas nga mao si Kristo. Amen? Amo na ang Bible nagluntaw, siling padriya. But the angel said, I bring you good news. I bring you beautiful message today, brothers and sisters. And then, akon kamuhang balon, ayaw na pagpaabuta sa inyo balay nga may anghel nga manaog kag mag-istorya sa imo. Amen? Right now, I bring you good news. Amen? Ay kamo pagsiling, di ko mo too. Pastor na, ang anghel ang akong tuhuan. No, right now, I give you good news. I bring you good news. Amen? And that is what the Word of God says. The Bible says, the Messiah was born, which is the answers of all human problems, the solutions and the Savior of the souls, and the hope of this hopeless life, and the joy of this life. Amuning gihatag sa aton sa anghel, it is talking about a good news. So brothers and sisters, ano ang applications naton nga himuon sa sini nga kabuntagon? Siling pa sa anghel, right now I bring you great opportunity. What this opportunity is a good news. Amen. Ining aton himuon sa aton kabuhi as being Kristohano. Gabay pa within this Christmas, let not depart sa imo baba ang pulong sa Dios. Bisan anuman kabisi naton, still the gospel in your mind. Basahag yun ang pulong sa Dios. Tun-i ang mensahe sa Ginoo. Hinuklubi ang pulong sa Dios. Pakpakan nato ng Ginoo. Siling pa sa Ginoo sa Deuteronomy sa chapter 30 verse 11. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karon adlaw. Wala kini dito sa langit, busa dili kamo makaingon. Kinsay may muadto sa langit aron pagkuha nini, alang kanato aron kita makadungog ug makatuma niini. Verse 13. Wala usab kini dito sa tabok sa laod nga moingon kamo, kinsa may makatabok aron pagkuha nini, aron makadungog kita ug makatuma niini. Dool ra kayo kini kaninyo, anaara kini sa inyong baba o kasing-kasing, busa makatuman kamo nini. So the good news I bring you today, it is already in your hearts. Amen? Why anghel nga manaog, right now I bring you good news. Kag ang pulong sa Dios nagaingon, don't fear. Amen? Ay kahadlok, pakpakan na to ng Ginoo. And then the second message nga lantaw na to with these special occasions. Amen?
Don't put God in a little box. Wow. Amen? Let's say, for example lang, ining gamay nga box ini, ayaw pag isulod ang Dios diya. Amen? Lantaon naton ang Luke sa chapter 1, verse 26 to 37. Lantaon naton siya para masabtan naton ang state sa sining ikadua naton nga tun-an. Verse 26, ingon pa diri. Sa unom ka bulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ngadlang Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlang Jose nga kaliwat ni Haring David. Miadto ang anghel kaniya og mingon, paglipay ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria. Ingon pa diriya. Ana. Inay mo katapat, naglibog ka, brad? Oh, duwa na kamo ni Maria. Oh, duwa na kamo. Inana. Kung ang problema si Maria, pareha na kamo nga duwa. Amo na nga, kung problemado ka, kung mangamuyo ka kang Maria, musamot mingon ta, pareha lang ta naglibog nga duwa. May problema. Yan. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tagon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kanturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, saon man pagkahimo nini nga wala man koy bana? Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong parinting nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya manganak, apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisan tigulang na siya. Verse 37, kay alang sa Dios walay dili mahimo. Brothers and sisters, the second message that I bring you today, don't put God in a little box. Amen? Wow. Unsay buot ipasabot niini. Don't limit God in your life. Hindi paglimitahi ang Diyos. Ayaw pag negatibo kung wa kay kwarta. Ingnay mo katapad, Kristohanon ka. Don't limit God in your life. Amen? Sa gisulti sa verse 37, na mensahe isang anghel dito sa kang Maria, walay butang nga dili mahimo sa Dios. Wow! Brothers and sisters, amo ni nga mensahe ang akon ko ihatag sa inyo. This message, it is originated not from me, it is originated from the Lord. Ang gusto sa Dios nga sa sining nga celebration og iniglabang naton sa 2024, don't limit God in your life. Don't limit God in your family. Don't limit God within this church. Amen? O something sa extensions naton, hindi naton pag-ibutang ang Dios sa gamay nga kahon. Amen? Sahay grabe magudta kaayo ka negatibo. Ang mga speculations naton, syado kagamay ang lantaw naton sa Dios. Amen? Amo ng problema naton. So this Christmas story, this Christmas message, don't let God put in a small box. Hindi pag-ibutang, lantaw lakon ang imo nga gitawag something, si bradinyo. Iibutang ko no sa kahon nga makaigo siya.
May mahimo si Bradinyo? Why siya may mahimo? Amen? Hindi niya mahimo, ang buot niya gusto nga buhaton. Amo ning Diyos pod sa kabuhi naton. Don't put God in a little box. You are a believers, you are a Christians. Anong gihambal dito sang angel sa kang Maria? Ang mga butang nga malisod, dili lisod sa Dios. Walay imposible sa Ginoo. Amen. And this is what the message of Christmas. Amen. Ang problema lang, ang araguro sa imo, kaya nga naman, let's say for example lang, ang state sa Ephesians sa chapter 3 verse 20, silip pa dito, God can able to do abundantly, exceedingly, above all we ask or think. Ang problema, kung dira sa imo hunahuna, syado kaputot sa Diyos. Kuha ninyo? Dira na magsugod sa imo na huna. Musiling kadayon. Uy. Sama ni. Basi wa natay kaunon sini. Uy, sama ni. Basi kung mangilimos ta sini, pero way pagani. Ako nang problema na to. Don't put God in a little box. Pasagdi ang Ginoo nga mamuhat sa inyo kabuhi. Amen? Ato bang gituna namon gabi sa discarding nga grupo? Just imagine, pag abot sang tulo ka Magi dito sa Jerusalem, ang bituon way na nagpakita. Amen? But amazingly, pagawas nila nga nagsugod na sila lakat, nakita na po nilang bituon. Nagapasabot nga kung mutikang ka sa pagtuo, pakipon ka sa Dios. Kung mutikang ka sa pag-alagad, pakiton ka sa Ginoo. Kung di ka mutikang, ang Dios di po niya kapakiton. It will start always sa pagtikang na ton. Amen? Amo nang ako nagtuo, brothers and sisters. Si Maria, parehas yun sa akin. May mga negatibo, amen? May mga speculations. Gibadlong sa sangit. And this is what a beautiful message for today within this Christmas celebrations. Amen? Ga problema ka, mo makita, kay nga magplano ka, magpa-Thanksgiving, ga problema ka na. Brothers and sisters, don't limit God. Amen? Nga nagproblema ka, kay nga man, ang imo dayon gilantaw, ang mga grupo nga manugkaon, mga dagkog tiyan. Malisan ka dayon kay imo dayon nakita ang mga tapirwir nga perti kadagko kayo. Amen. Don't put God in a little box. Amo na ang aton, brothers and sisters, amo ning bagay ibutang naton sa aton hunahuna. Hindi naton paglimitahan ang Dios. Pasagda naton ang Ginoo nga manglihok. Hindi naton pagsiradaan dayon ang Ginoo sa usa ka gamay nga box nga moingon away na may mahimo. Oh. Amen. Ang aton magudayon ginalantaw, ang limited naton nga resources. Amo dayon ang ginalantaw naton. Yes. Way ka pa na tao, kay balo ka na sina, nga limitadong imo resources, hasta karon amo lang gyapon nagilantaw nimo. Right now, itugyan sa Dios ang tanan. Just look to the Lord. Singga na Ginoo, kay balo ka gibaya Ginoo, nga way ko inog bayad. Pero di ko Ginoo magnegatibo. Provider ka nga Dios. Put God in the little box. Ini nga mensahe kung inyo ni dawaton kag inyo ni exercise sa inyong kabuhi. Yes, dako ang impact sini. Dako ang impact sini. Amen. Kung inyo ni dawaton kag i-exercise kag hindi kamo magkabuhi sa negatibo nga hunahuna, may tabo ni sa inyong kabuhi. God will work exceedingly
abundantly above all we ask or think. Meaning, through your thought life, dira mo agi ang Dios. Kung ang imo pagtuo sa Dios, syado kagamay nga Dios, way pod may mahimo ang Ginoo. Kung ang pagtuo nimo sa Dios dili siya maka-provide, way may mahimo ang Ginoo. Amen. Pero kung ang imo paglantaw sa Dios, usa ka dako nga Dios. Amen. Pareha sa kay David, ang gilantaw niya nga Gulayat, dili higanti nga Gulayat. Amen. Ang gilantaw niya nga Gulayat, usa lang kagamay nga tao. Amen. Depende sa aton hunahuna. Amen. So kung nagunahuna ka, nga moingon ka, siguro 2024 mapatay na ko sini. Ay pa magpa-reserva ka na lang daan. Amen. So brothers and sisters, just wake up your mind. Amen. Amo ni ang ako minsan. Ini ang sumpay sini ato ni mabatian dito sa pitsa uno nato. Kaya this is what a beautiful message. Syado kasimple lang kakalipot ang giambal sa anghel sa iya. And this is the story of Christmas. Nothing is impossible with God. This is a beautiful message. Amen. Pila lang siya ka words, pero grabe nga impact sa kabuhi nato. Kaya nga naman, kita manggod nga tao, galantaw ta sa aton resources, galantaw ta sa aton kinawala, galantaw ta sa aton environment, galantaw ta sa aton surroundings, pero nalipat ta nga may usa ka Dios nga nagalantaw sa aton. Ito lang. Yes, ang problema, paano mahatagan solusyon ang gitawag ang Christmas celebration sang sunset. Lantawa lang, ang Ginoo nag-provide. Why? Waay imposible sa Diyos. Ano na, ako nagtuo, kung gisagod ka sa Diyos ang 2023, saguron kagyapon niya sa 2024. Amen? Don't limit God in your life. Don't limit God in your family. Amen? Yes, hindi paglimitahi ang Diyos sa imo pamilya. Makasiling ka, ang akong mga anak nagugtas ko, akong asawa nagugtas ko, ang akong bana nagugtas. Don't limit God in your family. May mahimo ang Diyos sa atong panimalay. Amen? Yes, don't limit God in the church. Brothers and sisters, sa pagkakaroon, ang aton mga extension makasiling kanano man. But you know, don't limit God. Kitaway ta may mahimo. We are always exhausted, but God is not. Amen? Ang Diyos naton, padayon nga may mahimo siya sa kabuhi naton. Ang Diyos naton, yes, ang Biblia nagambal, walay imposible sa iya. And this is the beautiful message that I bring you today. The first thing is fear not. Ikadlo. And the second thing is, don't put God in a little box. Meaning, pasagdi ang Diyos nga mangliyok sa imong kabuhi. Amen? Magabarog tatanan diya sa presensya sa Ginoo. Yes. Mga kaigsunan, this message, what a beautiful message on this Christmas. Muna nga, ang aton mga kabuhi, anuman ang problema, ayaw limitahi ang Ginoo. Ipaglimitahi ang Diyos. Hindi pagpunggi ang Ginoo sa imong kabuhi. Kita, way ta may mahimo. Ang aton pamilya, way may mahimo. Pero still, ang Diyos may mahimo siya. Amen? Why? Waay imposible sa Diyos. Ang Diyos naton gialagaran, gamhanan nga Diyos. Mahimo niyang kami. Amo na nga sa sini nga kabuntagon, simbahon nato ng Ginoo. Walay imposible sa Diyos naton gialagaran. Yes, God can able to do exceedingly
abundantly above all we ask or think. The Bible says, labaw pa kay sa aton mahuna-huna. Nagpasabot, dili naton malimitahan ang Ginoo. God is so very powerful. Hallelujah. It provides everything. Kagsiling pa sa anghel kay Maria, walay dili mahimo sa Dios. Si Maria mitubag unsaon man pagkahimo ni ana. But the angel says, walay imposible sa Dios. Hallelujah. Pakpakan na ito ng Ginoo. Sipaon na ito ng Ginoo sa sining nga kabuntagon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Minsan may dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalilang ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras nang tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kaigsunan, baliko na ko, ayaw paglimitahi ang Diyos sa imo kabuhi. Ayaw pagduha-duhai ang Diyos. Ayaw hatagig negatibo ang imong hunahuna mahitungod sa Diyos. May mahimo ang Ginoo sa kabuhi nato. Within this month, hangtod sa 2024, may mga butang nga para sa imo imposible nga mahitabo, imposible nga himuon, pero ang maayo nga balita nga akong gihatag sa inyo karon, walay imposible sa Dios.
This is what the beautiful message I bring you today. Walay butang nga malisod sa Ginoo. Sa 2024, siguro may mga gusto kang mahitabo sa imo kabuhi kag para sa imo do malisod. But right now, just Word of God says, just stand on His Word kag tuhoy nga may mahimo ang Ginoo sa imo kabuhi. Ibayaw taton mga kamot kay dayon. Magapalapit ka sa Dios sa mga butang na para sa aton imposible. Ihatag naton sa Ginoo. Magadungan ta tanan. Hallelujah. He will keep you from falling and to present your faultless before the presence with exceeding joy, with wise God, from the majesty, dominion and power, with now and forever. Naman ng Father, the Son, and the